Nining tagnaa for the last nga Sunday sa atong theme, Encountering God and Doing Life Together. Ug mao kanang iglesia. Ug miaging mga Domingo naga-learn kita, naga-dungog kita unsa gyud ka importante kayo, ka valuable ang atong pagkinabuhi sa iglesia. Kini nga pagkinabuhi dako kayo impact sa atong matag isa sa Christian and also to the world ngadto sa kalibutan. Nining tanaw na to ang pattern of doing church. Asa ta mo sundog unsa gyud ang mga lifestyle diha sa church. Unsa ang modelo sa pagkinabuhi diha sa church. Doing church God style. Kanang pagkinabuhi sa iglesia nga mao nay style nga gipadayag sa atong Ginoo. O kini nakita gyud diha sa atong mga unang iglesia, the first church, the New Testament church, panahon nila ni Pablo ug ni Pedro ug mga apostles. Diha makita sa ilaha ang style nga angay sundugon nato sa pagkinabuhi as church life. Diha kanila nato ma-experience kining blessing and power of sharing life together. O kining uluhan karon nga the blessing and power of sharing life together. Church is sharing life together. The church is doing life together. Mao nang unsay panalangin ug gahom nga atong mas eksperyensyahan. Og kini dayag kaayo sa kinabuhi sa New Testament church nga they experience the blessing and the power of a shared life kanang pagkinabuhi nila sa iglesia. So tanaw na to karon unsa kini mga panalangin ug unsay na-experience nila nga gahom nga na-accomplish pinaagi sa ilahang pagkinabuhi diha sa church. Ang atong text is iba sa ganiha diha sa Acts 2:42 to 47 ug nadiha tanan ang atong pagatukion ining tagnaa. Ang blessing nga ilahang naangkon is first they learn together. Together sila gyud matag ko sa kanila. They learn together. Diya sa verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching. Kung sa man ang mga teaching sa apostle, katong gibilin ni Jesus Christ nga mga teaching. Munang sila devoted diha sa pagtuon gayod sa pulong sa Ginoo. Learning God's word sa mga gitudlo ni Jesus Christ. Munang dasig kay sila, devoted kay sila diha sa pulong sa Ginoo. They love God's word. Nahigugmagid sila sa pulong sa Ginoo. They love it. They search the scripture. Kung naay mga madudahan nila, tan-aon gid nila ang scripture. Mo nang naka-learn sila diha sa scripture. Wa nagpasabot nga ang studying the word of God is mutaas ang atong kaalam. Ang mga Baptist gitawag nga people of the book kay Bible gid ilaha. Pero dapat nato mahibalaan nga we are people of a person. Isa nga person, Jesus Christ. We are people of the Lord Jesus Christ. So diha na isintro ang pagtulunan nga dili sa kaalam kundi ang atong pagtuon nga makailata ang Ginoong Hesukristo. Ang atong pagtuon is relationship. Makailata mutubo atong relationship ang Ginoong Hesukristo. Mutubo ta sama kaniya sa iyang kinaiya o kini ma-shape ang atong mga kinabuhi. Mao nang they love the word of God and they live the word of God. Nahigugma sila sa pagtuon o gikinabuhi gid nila ang pulong sa Ginoo. Nakita gyud sa ilang kinabuhi. Na build up sila sa pulong sa Ginoo. Kay na shape ang ilahang kinabuhi pinaagi gyud sa pagtuon sa pulong nga maoy nagpatubo sa ilang relasyon kang Ginoong Hesukristo. Ang pulong is only an instrument nga mutubo atong relasyon o pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Pag mutubo atong pag-ila kang Hesus, ang kinabuhi nato dayag kaayo nga si Hesus gayud nagpuyo kanato nga asa atong sulod. Mo nang they learn the word of God. Na build up ang ilang kinabuhi pinaagi gyud sa pulong sa Ginoo based on the relationship with the Lord Jesus Christ. Mo nang they are people of a person, the Lord Jesus Christ. Mo nang they learn together. Ikaduha nga panalangin nga ilang naangkon, they love each other together. Gihigugma ginila ang usag-usa. Diya sa verse 42b sa atong text ganiha nga they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. Fellowship. Walay fellowship nga dili mag-gather together. They gathered together. Kanang ilahang pag-fellowship, when they gathered together, mao kini mahitabo. Gathered in breaking of bread, kanang pagpangaon, unya prayer. Grabe ang ilahang paghigugmaay. Tanaw na to, kapila sila mag-gather together, kaysa lang ba sa kasimana?
Mao ni sa verse 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Every day they meet together. So mo nang ato laging tanawon nga unsa ang pattern sa atong pakinabuhi sa church. Dito kita sa New Testament church. O makita nato nga kinahanglan gyud nga mubalik ta sa atong pattern. Kay sama sa history sa church, kaniadto isa ra man ni Catholic, unya nakita man nadugay nga nagkalayo naman ta sa pattern sa New Testament church as a model. Nalahi naman ang mga teaching, nalahi na pud ang mga ginabuhat, lahi na pud ang mga activity. Mao nang nibalik sila, mao nang daghay ingon nga Protestants kay naglain tungod kinakita nga nagkalayo sa tinuod nga pattern nga mao ang New Testament church. If you are going to go back every day, di siguro na mahitabo. Unsay pagsabot sa everyday nga murag sa ilaha, ang ilahang relasyon is priority gyud nila ang usag-usa kanila. Diha nila masinati gayud ang relasyon nga gitawag nato nga deeper intimacy with each other. Muna ingon diha nga the best use of your life is to love others. And the best way to love is to make time for others. The best use of your life is to love others. Kay replika ka na sa ato pahigugma sa Ginoo. Then unsay nindot nga pamaagi? Give time. They give time. Every day sila gyud naghatag og time. Diha makita nato nga ang the way we spend time mao kanay gibalyo nato. Asa nato igasto atong panahon mao kana ang importante kanato. Unang diha pud sa time makita nato kung kinsa atong gibalyo, kinsay atong gitagaag importansya. So giving time mao dako gyud kaayo nga expression of love. We can make more money but we cannot make more time. Makahimo tag daghang kwarta, pero dito kahimo panahon. Labi na karong panahon na daghan na gid kaayo makakuha sa atong time. Mao nang the best gift you can give to others is your time, ang imuhang panahon. If you want to be more biblical church, gather together as much as possible. Daily. Sila dili man but pasabot nga they gather together in one place. Kay ang church sa una wala man koy building, na synagogue, na ay house church. They met in temple courts. Unya sa ilang mga balay-balay, no? Kay guba man sa una ang temple panahon sa New Testament church. Gikan sa gira sa una sa pag-healed captive nila. Unang connected sila every day. Unang pasabot nga they gathered together, connected sila always, every day. Yan na to makita nga ang kinabuhi gid sa iglesia, kita no ibalik nato nga we need each other, nga di kita pwede nga alone. Ang mo-approve lang nga you are better off kung alone ka, kay moingon man taw say mas maayo magyud nga ako ra. Isa ra gyud moingon nga mas better ka kung ikaw magnosara. Ang ato ra gyud kaaway. Unang they gathered together because they love each other. They gathered to pray, ingon diha, breaking of bread. Munang sila magkinabuhi gyud nga everyday connected kay naga-pray gyud for each other. Kana bang di sila pwede kahimo kung di mag-pray. Nay mga pagkahimuon pray sa ta. Nay mga iyam po nato na. Unsay imong kuan iyam po nato na. Always nagkinabuhi sila, they exist nga naa gyud ang principle nga before they do it sila gyud una muadto sa Ginoo, una muadto sa laing. So they gathered together and also they shared together. Kining ilang pag-share, grabe kay ni nga ambot mahitabo pa ba ni karon. Verse 44 ingon diha, all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they gave to anyone as he had need. Kanang shared ut pasabot nga they have everything in common. Pareho sila tanan, they have everything in common. Mao ginay tinuod nga meaning sa fellowship, sharing. We have in common Christ, common faith, common goal, common victory, common suffering, common pain. That is sharing, no? That is life nga care for each other. Unang sila makita gid sa ilang kinabuhi nga ang fellowship is doing life together no matter what it brings. Kasi tuwa ang fellowship usahay kalipay-kalipay lang, no? Labi na kaon-kaon lang. Kini is everything, no? They shared intense feeling of responsibility. Naagyo ng responsibilidad sa usag-usa kanila. Dili lamang sa good times they are together, but also in bad times they are together. Facing life problem together. Unang way usa diha kanila. Nay kulang, nay nagpakinahanglan. Mamaligya pa sa ilaha para mabutangan to. They share na ay nag-uol, naghilak. They share. Nahimo ang kabahin sila nga nag-uol pod.
they share portion of their life. Mo na ang but pasabot sa sharing life together, sa fellowship. Ngunang diya sa fellowship, we share common victory, common struggle, common pain. And in shared life, ma-expose, no? When you share your life, ma-expose ka. Ma-expose ang imuhang fear, ma-expose ang imong need, ma-expose ang imong pain, ma-expose po ang imong faith. Kaya gi-open nimo, gi-share nimo imong life sa imong isig kauban sa iglesia. That is sharing life together. Unsay pasabot nga nag-share out sila? Nag-share out sila sa love sa Ginoo. They have Jesus Christ, they have the love of Christ, they shared it to others. Goal kay pamalundungon nga daghay gusto nga mag-experience og gugma sa Ginoo. They want love, pero di sila gusto mo share that love to others. Daghay gusto nga Ginoo pasaylo ako, pero dili sila gusto mo pasaylo ngadto sa uban. They don't want to share that love to others. Wanang nindot kay sa New Testament Church tungod kay they shared together. I-share ko nila unsa ilaha. Patas gyud kuan sila tanan common. Bakit sila labaw? Everything in common. Kung naata sa pain, pain ta tanan. Naata sa kalipay, lipay ta tanan. Kung naay nga pagkulang, punan para common ta tanan. Pagkanindot nga pagkinabuhi nga God's style of fellowship sa una sa New Testament Church. So they share the love to others. Munang sa ilaha, the church is not all about me. Para sa ilaha ingana ang church. It's not all about me. It's for all of us. No? Para sa atua. Atua ni, dili ni ako lamang. No? Munang if we focus on ourselves, munang makita nato nga the church is all about us, munang maguri ta, no? Maguri ta sa unsay isulti sa uban, labi na sa atong mga kauban sa iglesia, gisultihan kag di maayo, wrong thing, himo kang dautan, or nakapasakit sa imuha, nganong apektado ta because we are entirely focused on ourselves. The church is not all about me. It's all about us. Munang shared together. Nya, they rejoice together. Munang ganiha nga. Nag-all. Lipay puntanan. Ingon diha sa verse 46, sa last part nga, every day they continued to meet together in temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Kalipay kayo, gladness. No? Diha sa church, we enjoy much in spending time together. Kalipay gyud, kana bang ma-enjoy nato kanang the power of brotherly love? Pagkanindot na, lipay kita niya na. We build each other, we inspire each other, we encourage each other. Mo nang kalipay gyud kayo. Kalipay nila, gayud ang paghimamatay sa usag-usa. Bisag sa pag-uya, basta lipay gyud sila, basta silang duha, they spend time together ug mahimong priority gyud sa ilang kinabuhi, kinay mabutangan. They rejoice together. And also, they feel the need of each other. Ma-feel nila nga they need each other. Mao ni ang angay gyud mabatunan sa matag usa, labi na sa Christian nga kinahanglan gyud nga we need a growing sense of needing others. Kinahanglan naa gyud na sa tuwa ang kamatuoran nga we need, kinahanglan nato ang usag-usa kanato. Daghan ang mga tawo nga nahulog ani o nabiktima ani nga I don't need the church. I don't need labi na daghay mga membro diha nga maka-disappoint sa kuha. Daghay mga membro diha nga hypocritical, hypocrites, unfriendly, gitreat ko nga unfair. Daghay mga membro diha nga marites, backbiting and gossiping. Mo nang dili ko diha, palayo ko gamay, dili kay ko mo fellowship. Daghay nga na because they feel they don't need each other. Kana nga butang na sa una, nagka-problema po si Paul ana diya sa Galatians nga siya gyud nagakuan aning mga badlungon kay sa iglesia. And it is normal. Church is imperfect people. Dili perpekto. Broken people. Kita gayud composed of imperfect people or broken people. Dili ta perpekto tanan. We are collections of broken people. Broken pieces nga buak nya gihimong bag-o, nya gihimong nindot. Mao na ang church. Dili angay ta mo ingon nga di okay lain kay batasan. Remember who you are. We are broken pieces. Tinuod nga we are imperfect pero there are benefits nga atong ma-experiencehan gikan diha sa brokenness. Diha sa atong mga weaknesses, diha sa atong mga imperfections. Diha ta mahimong mag-experience sa grasya sa Ginoo. Unang dili kita angay mo laylo kung naa kay dili sabtan or dili ganahan kauban nimo sa iglesia because diha ta build up noon mo na nga atong tanawon because we are designed to build each other. Mo na ang design sa Ginoo kanato, build each other
together, and many lives changed by flawed body. Daghay na nga usab, daghay preacher nga maingon, kana ingana lang ito ng iglesia, pero diha ko naka-desisyon nga muadtog seminary, mo nang mabuild up ta sa ato mga differences. Muna atong tanaw. God places us in a family for your care, protection, encouragement, fellowship, and development. Nganong ibutang ka sa family, bisag sa family nato, sa atong by blood nga family, for care, protection, and development, mamangin ang tuyo. Unang, we need growing sense of needing each other. Kinahanglan ginato ang matag usa kanato. We need everyone. Kinahanglan nato ang everyone because it is important for us to accept that we are a team. Partners. Team, T-E-A-M. Together, everyone accomplishes ministry. Unang kinahanglan gyud ma-feel nato no nga we need each other. Kay kinahanglan ginato ang matag-usa. Nabitaw sa katao nga nagisgot mahitungod og impierno ug langit. Ato sa impierno, unsay sitwasyon dito? Ang mga tao naidako kayo nga pagkaon kanang dako kay nga plato puno sa pagkaon, lami kay nga pagkaon. Pero ang mga tao nga nasa palibot panggutom nga pasmo. Ngano? Taas kayo ang kutsara. Di makakahungit siya. Taas man. Anak nito, di kahungit kay mulapos kay taas kay kutsara. Ato na po siya sa langit. Tanaw ni parihara. Naagya po dako nga kawa niya ang mga tao nagpalibot. Pero busog kay mga tao, malipayon sila. Parihara taas og kutsara because they learn to feed each other. Tako sila anak man dito. Oh, isa. They feed each other. And that is the church. We must learn to feed each other. Muna gitawag nga, they love each other. They share together. Muna, that is a blessing of a shared life. Then, second to the last, they love the Lord together. In verse 43, everyone was filled with awe and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Everyone was filled with awe. Kanang grabe ang ilahang sobra imong imuson bitaw sa kanindot sa imong nakita, sa kanindot sa imong eksperyensya. Kanang nakita niyo how great, maayo gid sa Ginoo experiencing the love of God dying on the cross for you. Grabe na nga sense of awe. Grabe ang gugma sa Ginoo. Pagkadaotan nako, gigugma gyapon ko niya. Grabe na nga sense of awe. Mo na nga feeling nga di gid ka dili nga mo worship sa Ginoo. Puno sila yana nga pagbati. That is why they worship. They worship together. Praising God. No, ingon diha sa verse 47 nga, praising God. Gihimaya ginila ang Ginoo. Mo nang ang reason for coming is they sense the love of God. Nganong niadto ka sa iglesia because you sense the love of God. It's not all about maayo ang pastor, the reputation of the pastor, the preaching. It's not about the choir, the music, the praise and worship team. Dili na mao ang ilahang giadto. Wala pa'y praise and worship sa una. Wala pa instrument sa church sa una. Pasilay building sa una. The reason of their coming is the sense of awe nga ilang na-experience kada adlaw. Pagkanindot gyud sa Ginoo. Mao nang every day they feel the sense of awe tungod kay makita nimo they break bread every day. Sa tuwa kada first Sunday lang ta maghimog Lord Supper. Mao nang di pod kay ta kahinumdum unsa gid kadako sa gibuhat nga gugma sa Ginoo kung tagsar pod nato gihinumdum. Every day sa ilaha, always fresh ang ilahang heart to worship God. Tungod kay every grabing grasya nga ilang nasinati sa Ginoo nga kanila. Unang gusto ginila mo simba sa Ginoo. Tungod sa ilang relasyon sa Ginoo. It's all about relationship. Niadto ta sa simbahan because of our relationship with God. Ang church dili religion. Nahimo lang karong religion. Pero ang start sa church, nag-start ang church nga dili religion. Nana may religion sa una, wala pa si Jesus Christ. Ayun ni Jesus, I will build my church, dili religion. Ang religion is composed of belief and practices. Naay standard, naay mga set rules. Ang church, pagmugna ni Jesus, walay set of rules, walay standards. Unsa lay naa sa ilaha, the relationship with Jesus Christ. You, Peter, upon this church, I will build my church kay diha sa imong relationship sa kuha, sa imong kaila sa kuha. Diha ka na himong kabahin sa iglesia. Nag-start sa relationship. Nagdako ang church nga walay mga debate, walay constitution and bylaws sa una. Nag-grow sila. Wala na mga butanga. Unang, it's all about the relationship with the Lord Jesus Christ. They love the Lord together. And lastly, they lead the world together. Sila nag-lead sa kalibutan. Sila gyud tanan. Ingon diha nga they change the world together. Nganong nahitabo ni diha sa last nga verse sa 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who are being saved. Enjoying the favor. Ang mga tao ni pabor gid sila. Mao nang daghay na add sa ilaha kay ang mga tao nakakita nga pagkanindot na attractive kay ang kinabuhi sa mga first Christians kaniadto nga ang ilahang brotherly love
Na-attract yun ang mga naa sa palibot, ang naa sa gawas, og sila ni duol dito. They are drawn by that brotherly love. Grabe ilang fellowship. Grabe ang ilahang sharing life together. Grabe ang ilahang eksperyensya diha sa paghatag sa ilang kinabuhi. Ngadto sa ilang usag-usa. Mao nang ang mga tao sa gawas nang duol dito og naad no noon nahimong kabahin na sa iglesia. And they changed the world together. Asa naguna ang unang iglesia? Gamay raman sila. Ikan sa 500, nag-preach si Peter, 3,000 day naad. Hantod ang tibuok Rome nahimong naad diha sa church. Ang Rome nga kalaban sa una ni Jesus nahimong naad. Mga katawhan nga naa sa labas nahimong naad diha sa church. Munang there was a winsomeness sa mga katawan sa Ginoo. Ang ilahang kinabuhi mo nahimong attractive nga mahimong the best nga evangelism tools. Manangyaw ta ang pinakanindot daghay tools sa evangelism, no? Daghay mga pamaagi sa pagpanangyaw, pero ang the best nga tools ang atong kinabuhi, ang atong life. Pareha sa mga disciples nga wala gyoy nakita nga activity nila dito, ang nakita ang ilang kinabuhi. Na-draw ang mga multitude diha sa ilang sweetness sa ilahang fellowship. Ang kanindot sa ilang fellowship. Ang greatest tool sa evangelism is a shared life. Kanang imong gi-share ang imong life sa imong isig, sa imong usag-usa. Tungod kay mao kini ang tinuod nga eksperyensya nga kung makita kini sa katawhan, kita sa mga tao ang atong brotherly love, they will see what is missing sa ilang kinabuhi. Mahibalaan nila na. Kung mahibalaan nila kung kinsa gayod kita. Ingon sa John 13:34-35, the new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Mao nang makita nato nga ang mga tao gyud nga mga makasasala, mga wala pa naka-experience sa love sa Ginoo, they will experience that love. Kung makita ginila sa atong mga kinabuhi nga tinuod gina nga naay brotherly love, the sharing of life together. Mao kan ang katuyuan ni Ginoong Hesukristo nganong gibugna ang iglesia. We are to the world. We are to be witnesses to the world. And we are to build each other. Munang duha ka responsibilidad ang naa sa tuwa kanunay. Gibalik na ko ni nga we are to build each other and we are to be witness to the world. Mao kana ang duha gyud nga angay nato hinumdumon sa atong pagkinabuhi sa iglesia. Tungod kay church, siya ang mo-reveal kang Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-reveal sa Father. Ninaog si Jesus para ipadayag, ipakita ang Ginoo in bodily form. Kini mao ang amahan in body. Ingani siya mahigugma, ingani siya pamuhat. Then wala na si Jesus. Kita karon ang embodiment of the Lord Jesus Christ. Kung si Jesus nag-reveal sa Father, kita usab ang mag-reveal kinsa si Jesus Christ. Mao na gyud ang atong mission. Mao nang we are to be witnesses. Talk to God about your neighbors and talk to your neighbors about God. Mao kana ang nindot kayo nga we are witnesses. Kita witness gayud no to the world nga kita ang visible expression of who Jesus is. Mo nang kung kita mahimong witness gayud, kini lang gyud ang importante kayo nga atong response kanunay sa atong pagkinabuhi nga shared life. Tambok, faithful, available, and teachable. Faithful, kita gayud magpakita nga we belong to the Lord Jesus Christ. Labi na sa pag-express og love. Na usa ka tao nga natingala siya, nganong kinitawhanam, sige magyap kada Domingo magyud mo simba, nga bisag siya di kadungog, so unsay pulos, dili ka awit, dili ka dungog sa awit, dili ka dungog sa sermon, anong sige magyap og simba? Pangutana ang maong di kadungog, nganong gyap og simba? Kuha nimo diha. Unsay tubag sa tao, yun siya. Para makahibaw ang tanan kung asa ko dapit nagdapig, asa ko nga side. Kaya kung dili ko musimba, di man sila masahid kung asa ko nga side, diri pa ko sa kang Satanas o diri sa Ginoo. Mao nang iyaha. Faithful siya sa Ginoo. It's all about Him. It's all about the Lord Jesus Christ. And He is available. Kanunay naa gayud diha sa pag-share sa love and fellowship. And also teachable. Kita gayud i-shape sa Ginoo diha sa church. O kinahanglan kita teachable. Dili ta pa rebuke, dili ta pa usab, dili ta mahimong effective witness diha sa atong pagkinabuhi sa iglesia. These are the blessings, no, and the power of a shared life. Mao kini no ang blessing o gahom kung kita gayud naga-share sa atong kinabuhi as a church. You will be blessed when you come and you will be blessed when you go out. O nang tinuod nga kinabuhi sa iglesia. Because we need the church. O ang Ginoo gyud gusto gid niya ikaw panalanginan. No? Munang ang Christian, gusto gid niya nga ikaw panalanginan. Gusto sa Ginoo nga makaangkon gid ka sa gahom ug panalangin. Pero mahitabo lamang kini, the best way nga kini mahitabo
is to do life together. Wag ilaing pamaagi, the church. Nga diha ta mahimong mutubo, muusab, mahimong madasig nga kita makinabuhi diha sa usag-usa kanato in the body of Christ. And this is a challenge for all of us, no? Sa atong kinabuhi karon. Ang ato bang kinabuhi is a shared life. Shared life ba? Yun akong kinabuhi sa church. Am I experiencing the blessing and the power of a shared life? Daghan ba'y na-draw ng mga tao sa akong pagkinabuhi diya sa iglesia? Okay din dako nga pangutanas ng kinabuhi. As we live a life together experiencing God and experiencing the blessing and the power of sharing life together. Let us pray.